Amen. Brothers and sisters, we are now in our preaching series. No, nahuman na ta sa previous preaching series nato nga as we glorify, we multiply. No, ang ato ang desire sa ato ang previous preaching series nga mabutangan nato og weight ang ato ang desire nga mahimaya ang Dios sa ato ang kinabuhi. Amen. No, grabe kayo ni dulot, grabe kayo na ang worship leader mga nakakanta. Og padayon, unana no. Murag mo to ang ending sa ato ang as we glorify, we multiply. Gusto na to emphasize nga ang growing sa church, ang multiplication, ang desire nato nga mulambo, muuswag igsoon, dako ang kalabutan dinha sa ato ang tinud-anay nga pagdayeg sa ato ang buhi nga Dios. Murag unani ni siya. No, tanang simbahan nag-desire nga managhan. Amen? Tanang simbahan nag-desire, apil ang kulto. Nga simbahan nag-desire managhan. Apil ang mga simbahan na way ginabuhat sa komunidad, wala nag-reach out, wala nag-evangelize, wala nag-Bible study, nag-desire managhan. No? No, mo na siya ang general desire, no, sa matag pundok, ang managhan pero gamay ra sa mga pundok nag-desire og tinud-anay nga muhatag og pagsimba. Tinud-anay nga mudayeg sa tuang buhi nga Dios, gamay lang igsoon. No? So, ang ato ang preaching series mo ay niabli sa ato ang hunahuna o kasing-kasing nga as we glorify, as we worship the Lord, then we will see the blessing of multiplication. And so right now, let's proceed to another preaching series. I entitled it, Multiplying Leadership. Multiplying Leadership preaching series. Our goal for this preaching series is very simple. Now, if you want to see a spiritual multiplication in the church, it will not happen if you will not multiply the leadership. Kung walay leaders nga mo rise up igsoon, di gyud nimo makita ang multiplication. So magkuyog yun na siya. No, magkuyog yun na. Mag-multiply ang mga leaders, ang mga tao nga mo will take the responsibility, who will take the risk, who will choose the path of leadership. And then you will see the multiplication that you want to see in the church. No, mo na siya itong gusto i-multiply. That's why entitled Multiplying Leadership Preaching Series. Now we have verses from the Bible. I will read to you. 1 Peter chapter 4 verse 10. It says here, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. According to the Bible, whatever the gift that you receive from God, you should use it to serve others. And we will emphasize leadership. Amen? Now in Romans chapter 12 verse 8b, it says here, if God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. No, kung gitagaan do ka sa Ginoo gasa sa paggiya, no, gasa sa leadership, then you should take the responsibility seriously. So mga tanan kasi mong kaguliman, how will I know na naa ako'y gift of leadership? No? That's not actually the question. No? The question is, what is the responsibility that God has given me? Because the responsibility that is present in your life, maunay mo ingon sa imo ha kung naa ba kay gift of leadership. Kaya maunay mo challenge sa imo igsoon. No? Responsibility. Mga tao nga naa gibutang sa Ginoo sa imuhang influence. Na pagkanang mga tawhana dalaon nimo sa sabakan sa Dios, mahimaya ang Dios ug mabago ang ilang kinabuhi. No? So if God has given you that position in your life, then take the responsibility seriously. You have the gift of leadership. No? And Ephesians chapter 4 verse 11 to 12, it says here, now these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors, and the teachers. No, gasa sila gikan sa Dios, and their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. Now the purpose of all the pastors is to equip God's people to do God's work. No? When you do God's work, dako kay kalabutan din ha ang leadership. So ang purpose sa mga pastors o kaning fivefold ministers is to equip you and is to multiply the gift that has been given to you by God.
ug kana nga gasa mao nay gamiton para mangalagad ka sa Ginoo. Ug sa pagpangalagad sa Ginoo, whether we like it or not, my dear brothers and sisters, mag-uban jud ng leadership. Mag-uban jud na. Masimpag sa technical team nga side, for example, pastor, naara gyud mi, tig kuan ra gyud mi, tig kuri ra gyud mi diha. Pero you cannot deny that technical team cannot be a team without a team head. Nagi somebody diha nga gamiton ng Ginoo nga mo'y mo instruct. Amen? Di ba, Johnson? Ha? Di ba gini mo to, Johnson, nga sa una, di ba gini mo to, nga nani siya leadership, pero wa man dyan kay choice dong, no? Oh, nagi siya leadership. Di lang ma-obvious, di po niya i-claim, wa po mo appreciate, pero karon na-appreciate na gyud. Oh, praise the Lord, palakpakan na to, itong mga technical team. Usahay man gud ba kung nahuna ta ba nga kining leadership naka-focus lang sa wali, na address pulpit, mga tao nga klaan kaayo, mao nay leader, di ba? Mga tao nga daghang kay maingon. How about to mga silent? Naagihapon na leadership. Silent leadership. Oh, pero naagyod, kaya naa may responsibility. No? So, that's the goal of all the pastors, to mobilize people so that in the church, the leadership skill will be multiplied and the name of Jesus will be glorified. Amen? Amen. So our lesson number 1 in this preaching series is that divine encounter, the gateway to biblical leadership. Divine encounter, the gateway to biblical leadership. Gusto na to iset sa atuang heart ug sa atuang hunahuna igsuon nga lahi ang leadership na ginaingon sa Biblia compared to the secular standard of leadership. Gusto na to ni klarohon igsuon nga mao nay sinugdanan. Mao nay portahan sa mayong kag biblical leadership, divine encounter. Importante ni siya igsuon kay ang mulid o gamiton sa Ginoo in a very mighty way is not easy and it is very crucial. Kaya along the way, daghang mga testings, daghang mga trials, counterfeiting, daghang mga temptation, and if your leadership's foundation is not built on your divine encounter with God, then you are in big trouble along the way. There are so many people. They tried their best to be the best leader they can be in the church. But what is lacking is that they haven't encountered God in a very personal way. And so they mess up and they put shame even to their lives. Ug wa na gyud sila ka-recover igsoon. Nasira ang ilang kinabuhi. Nga naman, because they want leadership, gusto nila i-show nga they are a godly people having leadership, but they don't have this real encounter with God na moya to ang hisgutan karon. Nganong importante ng encounter sa Ginoo? Nganong importante ng nakay gitawag na divine encounter? No? Bago ka mo take og responsibility and leadership in the church. No mo na siya to ang hisgutan. So what is leadership? According to Oxford Language Dictionary, the action of leading a group of people or an organization. The state or position of being a leader. That's very simple, secular definition. But in the biblical context, a leader is someone who is divinely appointed or recognized by the community to guide, direct, and govern according to God's will. No, so ang leadership limitation in the godly perspective is God's will. Now, leadership in the Bible is characterized by service, humility, wisdom, and obedience to God. Leaders are often called to shepherd God's people, ensuring their spiritual and physical well-being. And that's according to Bible Hub, Topical Concordance. So brothers and sisters, layo, kaayo no? Sa secular, simple ra kaayo ang definition. But in the biblical context, that is leadership. Dili sayon. Dili easy-easy. No, kung imo ganing tan-awon, grabe taas kay standard ang leadership sa Bible. Munang igsoon, dili katingalahan nga importante ang divine encounter kay maunay mo set sa standard. Ang Dios mismo ang mo set sa standard. Ang Dios mismo ang mohatag sa imo og standard ug mohatag sa imo og opportunity nga makabaton kag kining gitawag nga life-changing experience because you cannot do leadership
under God's will if you are not changed by the power of God. If you are not changed. No? Kung wala nimo na encounter ang Dios, importante kayo nga naa ka ana. No, according to Jesus in Matthew 20 verse 25 to 26, this is the leadership na gusto ni Kristo ipaabot sa mga disciples. Jesus said, no, you know that the rulers in the world lord it over their people, and officials flaunt their authority over those under them. Kita na to na, di ba? Sa politics, political system, sa kalibutan, nga mao gina, no? Pag leader ka, kuyaw ka, mo jud panghambog nga leader ka. Pakita gyud mo nga leader ka. No, i-obey gyud ang mga tao sa imo ha. You are an influential person. No, you have the power, the position, the influence. No, imo adjong i-flaunt. Verse 26, Jesus said, "But among you it will be different. No, whoever wants to be a leader among you must be your servant." Baliktad ang prinsipyo sa Dios. No? No, if you want to be a leader, you must be a servant. So opposite igsoon. No, tungod kay baliktad man, so naay kinahanglan buhaton ang Ginoo para mabaliktad sad ang kasing-kasing o ang una-una sa tao igsoon, ug mao na siya ang divine encounter. No? Divine encounter. So we have three biblical figures that made a difference after encountering God. Sadyang na-encounter nila si Jesus, nausab ilang kinabuhi o naghatag sila dako nga impact sa gingarian sa Dios. First example is the Samaritan woman. In John chapter 4 verse 1 to 28. Unsa pa lang Samaritan woman? Unsa iyang life? Basahon nimo ang Biblia. No? Nagpuyo sa sala igsoon. No? Adulterous woman. 5 kabuok bana sana all. Nakasana all gyud, daghan kay love life. No, og ang iyang kapuyo dili gyud niya bana. No? Og nagkabo ra siya tubig igsoon. Wa gyud siya nag-desire nga gamiton siya sa Ginoo mightily and powerfully. Niya was nag-fasting, nagluhod. No, naggamiton siya. Wala, nagkabo lang siya tubig. No? Nya adulterous. Pero giadto yun ni Jesus dito sa balon. Giatngan jud. Tapos na-encounter niya si Jesus, gi-prophesy, gi-reveal siya unsay ang binuhatan. Pagkahuman, gibiyaan niya iyang kabo. Iyang kabo gibiyaan niya tapos nisangyaw siya. Nga si Kristo ang Mesiyas. Very ordinary day, nahimong special day sa diyang na-encounter niya si Jesus. No? Ikaduha, si Apostle Paul. No? Unsa si Apostle Paul sa diyang na-encounter niya si Jesus? Apostle Paul, who is called Saul of Tarsus, wanted to imprison, to persecute the church in Damascus. Along the way. No? So, unsa iyang status, spiritual status? Nasa murderous desire. Gusto mo patay og tao in the name of God. Pero na-encounter niya si Jesus og nahimo siyang apostle to the Gentiles og mao'y gigamit sa Ginoo mightily and powerfully to build churches all over Gentile world. Gigamit sa Ginoo. Ang Samaritan woman, adulterous, gigamit sa Ginoo. Na-encounter niya si Jesus, gigamit siya sa Ginoo. No? Si Apostle Paul, bago na imong apostle, gusto mo patay og tao. Na-encounter si Jesus, nausab ang kinabuhi, gigamit sa Ginoo. Ikatulo, the jail guard. No? The jail guard. No? In Acts 16 verse 25 to 24. Unsay situation sa the jail guard, no? Bago niya na-encounter ang gahom sa Ginoo, idolatrous person. Tungod kay Romano man siya, then naturally, idolatrous. Worshipping idols. Mao na iyang life. Worship, isa kinsa lang i-worship. Pero sa diyang na-encounter niya ang gahom sa Ginoo, na-encounter niya si Jesus, naluwas siya, gigamit siya sa Ginoo. Unsa ang paggamit sa Ginoo siya? Siya ang gihimong key person nga maluwas ang tibuok pamilya niya. Jail guard. No? Idolatrous. Samaritan woman, adulterous. Apostle Paul, murderous. Ikaw, unsa man ka? Unsa man ka nga ros? Ha? Unsa man ka? Pastor, rason-rason pa ka. Pastor, nautan na jud kay ko, pastor. Asa man ka dadto, be? Pagitaon na to. Daghan ba kag sana all? Samaritan woman, napuno ba, na complicated ba imong love life? No?
Or na ba kayo napatay, or gusto ka mo patay, or dautan kayo mong kasing-kasing, na kay hatred. Apostle Paul. No? Jail guard, idolatros. Sa kinsalay mong isimba, mo ato kag Buddhist, mo ato kag Muslim, mo ato kag sa kinsalay mong ludhan. No? Wadyo kay loyalty, wala kay desire sa Ginoo. The jail guard, wala desire. Pero na-encounter ang Ginoo o gigamit sa Ginoo. Amen? So I have 3 important principles behind divine encounter. 3 important principles. Nganong ang divine encounter nimo sa Ginoo naa say grabe nga pinasahi nga impact sa imong kinabuhi. To the point nga ang imuhang leadership ma-maximize. To the point nga imuhang kinabuhi mabaliktad. Igsoon, kaya baliktaron sa Ginoo, up and down, upside down. No? So muna siya ito ang hisgutan. Only 3 principles for this morning. Number 1, God's grace over man's unworthiness. Muna imuhang ma-feel, ma-encounter igsoon. When you experience a divine encounter with God, you will encounter God's grace over your unworthiness. No? Kasi pasabot, anak, nga ang imuhang encounter sa Ginoo mo ay muingon sa imuhang nga you do not deserve any good thing from the Lord. You don't deserve it. You don't deserve it. The fact that you have no desire to seek God while you are still in darkness, the fact that the only desire that you have is to do sin and keep on sinning until such time the grace of God captured you. Until such time. So your divine encounter, mo na moingon sa imo nga ang grasya sa Ginoo mao ra gyud ang dako nga rason nganong naa ka karon dire. It's not because you are deserving. It's not because you are righteous enough. It's not because you are godly enough. That's why you are here in the church. No. You are here because of the grace of God. No? According to Romans chapter 3 verse 23, for everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standards. Everybody, all of us, we don't deserve. We don't deserve God. We are all sinners. Masala tang tanan. No? Og dili tungod kung dili tungod sa grasyas Ginoo wala gyud ta igsoon. In Ephesians chapter 2 verse 8 gingon dinhi God saved you by his grace when you believe. And you can't take credit for this. It is a gift from God. You can't take credit of your salvation. You can't take credit of your transformation. You can take credit of how you are being used by God. You can't take credit on it. Ang giunsa ka paggamit sa Ginoo, nga kuyaw kaayo, nga gigamit ka sa Ginoo nga makabalo ang ubang tao sa gospel, nga daghag kalag madala sa gingarian sa Dios, nga mahimong malumbuon ang simbahan. Di nimo na pwede makredit sa imong kaugalingon kay kabalo ka igsoon, kay kung wala ka sa Ginoo, masin pag-unsa ka kahawd, everything that you have will become useless. If it's not because of the grace of God. Amen? So it is very important for a leader to encounter the grace of God. That's very important. No? Kay kabalo ka igsoon, daghanag mga leader, daghanag mga tao nga ni dare mo lead o gigamit sa Ginoo sulod sa simbahan, sa sugod nothing pa, wa pa gyud. Way bunga, wala tanan. Pero sa dihang namunga na, gigamit na sa unahan, nangayabo na. Nganong man? Tungod ba kay lisod lang yun ang mga lagad sa Ginoo? No. Nanay kalabutan sa pundasyon sa ilang leadership. Ang tinud-anay nga encounter, igsuon. Nagpamatuod lang, nga wa yun nila na encounter ang grasya sa Ginoo. Kaya kung nakasabot sila sa grasya sa Ginoo, hantod karon nagpabilin sila sa sabakan sa Ginoo. Nga naman, tungod kay, wala man sila'y ikarason. Nga moingon sila, nga Lord, naunani ko, nilambo ko, tungod kay hawd ko. No? Pag mahimo kang leader, biblical nga leader, masing unsa pa ka gamiton sa Ginoo, revival sa Davao, gamiton ka nga evangelize massive people. Maski pag naa ka didto, kuyaw na jud kayong ubang tao, ubang pastor mingon sa imo nga kuyaw na jud kay imong naabot. Pero kay na-encounter nimo ang grasya sa Ginoo, maski pag naa ka diha nga punto sa imong spirituality, di ka moingon nga tungod na kay hawd ko.
mubalik yun na kung asa nimo na encounter ang Ginoo. No? Grace over man's unworthiness. Amen? Amen. No, umo ni siya nga foundation sa leadership ang gusto nato tukuron dinhi sa SOGMC. Amen. Nga tanang mo dare nga mo lead, tanang mo dare nga mo serve. You are always reminded and you will remind yourself from time and time again that without this encounter with the grace of God, you can't be the person that God wants you to be. Because the making of your leadership will start in this kind of encounter. Amen? Gracia. Grace over man's unworthiness. Thoughts to keep. When you encounter God, it means you receive a favor that you really don't deserve. The Samaritan woman, she did not deserve it. No? Adulterous, way plano mga lagad sa Ginoo, nagkaburag tubig. Pero, na-encounter si Jesus, gigamit sa Ginoo. Apostle Paul, nangalagad sa Diyos, quote and quote, pero lahi ang pagpangalagad, gusto mo patay og Christian. Muna nga pagpangalagad. No? Religious. Niagi man taana, di ba? Nag-try bitag pangalagad sa una in a very religious way, pero mali ato ang ginabuhat. Musimba tag Domingo, no? Nagpakabalaan ta, pag Lunes, hangtod Sabado, demonyo kitang dako. Oh, tinuod na siya. Di ba? Peace be with you kay ta Domingo, peace be with you pag uli sa balay. No? Dili peace ang mugawas sa baba. Peace. No? Pagpamalikas. Ha? That's religious spirit. Una na si Apostle Paul. No? The jail guard, idolatrous. Simbag mga Diyos-Diyosan. Walay desire mo simba, pero na-encounter ang Ginoo. Do you think they deserve it? They don't deserve it. That's God's grace. Amen? No? Second, your encounter with God is His unique and powerful way of breaking your pride, which is the root of all evil and human failures. Actually, mo na point. Nganong sa gingarian sa Ginoo baliktad ang principle. Sa kalibutan, leadership, you have to be influential, you have to be powerful, you have to be in the position of power. But in the kingdom of God, you must take the position of a servant. Baliktad. Ano man igsuon, tungod ka na sa garbo sa tao. Maunang ang encounter nimo sa Dios, maunay mo buak sa imong garbo, maunang naay breaking pag-abot sa encounter. Daghan kag ma-realize imong kaugalingon nga apil ikaw, masyak ka. Nganong unana ka. Nganong gahi kay mo ang kasing-kasing. Nganong wicked ani mo ang kasing-kasing. Nganong nagapalayo ka sa Ginoo. Nganong mukalit lang kag kabugnaw, mukalit lang kasuol ani mo ang kasing-kasing. During your encounter with the Word of God and with the presence of God, diha na buakon sa Dios. Ang garbo sa tao buakon sa Dios. Para pag gamiton ka sa Ginoo, you have all the humility to receive correction, revelation, and spiritual growing. No? Sa imong paglambo diha sa Ginoo. No? So importante ang encounter. Amen? Importante. No? Ingna imong katapad, grasya. Grasya. Numdumi si grasya ha. Kay kung malimtan na nimo madisgrasya jud ka. No? Tanti na siya igsoon. Diha na siya. No, if you are transformed by the grace of God, pag musimba ka, di ba? Pag modayeg ka, di ka mo atubang sa Ginoo, tungod kay leader ka. Nga nakakaana, murag pastor yun, mo ni pastor nga pagdayeg. Nang astig kayo tanawon. Dili, pag matubang ka sa Ginoo, dili ka pastor, dili ka leader, dili ka board member, di wala kay posisyon, kundi usa ka anak sa Dios nga nahingawa sa imuang amahan. Og naa kay dako nga pasalamat nga bisan mo ginitong kanta ganina ba. Ano? So ito walay higayon nga gibiyaan ka, gibuhian ka, gikalimtan ka, gitalikdan ka. No? Cry man na sa usa ka anak. Cry man na sa usa ka tao, no? Hilak man na no pagdayeg na sa usa ka tao nga nagrasyahan. Amen? Amen. Now the second principle of divine encounter is this: God's power over man's helplessness.
God's power over man's helplessness. Ang una, gusto na to emphasize nga ang grasya mao'y tubag sa ato ang pagka-unworthy. We don't deserve anything from God. So, dito ni sulod ang gracias Ginoo, the grace of God. No? Nga mao'y mo remind sa ato ang dili ta deserving, kung dili gracias Ginoo, wala ta karon dinhi, wala ka dinhi igsuon ug di ka kapangalagad sa Ginoo tinud-anay. Ikaduha, gusto na to emphasize nga ang encounter mo na magpadayag sa gahom sa Ginoo batok sa imuhang pagka-helpless. Kay mao na ang situation no sa usa ka tawo nga dapat ma-remind ta that in Matthew 19:26 Jesus said, "With man this is impossible, but with God all things are possible." Unsay pasabot ni Jesus when he said, "With man this is impossible"? In the context, they are talking about, is it possible for a man to enter the kingdom of God by his own righteousness? No? Is it possible? According to Jesus, with man, that is impossible. In other words, man is naturally, spiritually helpless without the help of God. No? So your divine encounter, that is God's power over your helplessness. Nga nakakaana nga situation, nga dili nimo kaya madungagan, or dili nimo kaya himuon nimong kaugalingon nga mupasar ka sa standard sa Ginoo. You cannot make yourself born again. You cannot change yourself. You cannot change your heart. You cannot change your life. You cannot do anything good for your life that could benefit the kingdom of God without the help of God Himself. You cannot do it. Say it to yourself. I am helpless without God. Muna importante ang divine encounter. Kay mo na mo patinaw, mo na mo padayag. Now in Romans chapter 7 verse 23 to 25, Apostle Paul said, "There is another power within me that is at war with my mind." Na-struggle si Apostle Paul. No, naadoy gahom no, sa iyahang sulod nga nakigera sa iyang hunahuna. Karelitaan ni. "This power makes me a slave to the sin that is still within me." No? Na ay gahom daw, according to Apostle Paul, there is power within him that kanaganing nakigera sa iyang hunahuna, no? O mo'y nakapahimo sa iyahang nga slave sa sala. In verse 24. "Oh, what a miserable person I am." Nakaingon ko siya nga miserable siya nga tao. Kay naay something sa iyahang kinabuhi nga di niya control. Bisa kung saon niya struggle, bisa kung saon niya fight, di gyud niya kaya. Nakigera sa iyang hunahuna. Personal struggle. Powerlessness na experience ni Apostle Paul. So naingon siya, what a miserable person I am. Karelita na, di ba? So makaingon ta na, Lord, kitudluan naman ko, Lord. Nakabalo naman ko sa tamag mali. Pero nga buhaton man yun akong mali. Di man yun ako mapugnan, Lord. No, grabe man yung temptasyon. Di man yun ako kaya, Lord. No, so mag-discourage na lang ka, di na ka musimba. Kaya nakaana nga situation. Di na lang ka magpakita sa discipleship, di ka mo appeal og mga activities kay kayo na nga struggle. Na ay mas gamhanan sa imuha nga di nimo kaya mapiog. Pero unsay option ni Apostle Paul? Unsay ang nagas, what a miserable person I am. No, same with you. Mayon ka, miserable naman kay ko eh. Grabe, out of control man ko. Di man ako kaya mapiog ako ang emosyon, ako ang nauna, temptasyon nga asong kinabuhi. So pwede ka mayon si mong kaugalingon. No, miserable ka. No? Pero unsay solusyon ni Apostle Paul? No, unsay ang pangutana, who will free me from this life that is dominated by sin and death? Kinsa may mo set free sa kuan ni? Asa man ko mangitag paraan ani? In verse 25, thank God the answer is in Jesus Christ our Lord. No? Sa struggle ni Apostle Paul, iyahang na-experience, tao man gud siya igsuon, nagtuo man gud ta nga ang mga tao nga naisulat sa Biblia, grabe kabalaan nga wala na sila struggle. Naa na sila struggle. Same sa na sa tuwa igsuon, tao sad na sila, matintal sad. Tao sad na sila nga naa say ginagera sa hunahuna og sa ilang kasing-kasing. Og mao gani na gipadayag ni Apostle Paul nga naa say una nga struggle. Kabalo siya unsay tama pero ginabuhat niya ang mali.
That's a personal struggle. Di niya kaya piugod yung kaugalingon. To the point, nakakonclude siya nga miserable siya nga tao. Apostle Paul, niingon nga miserable siya. Yung kapastor, kung miserable si Apostle Paul, unsa na lang ko ani? No? Unsa ba worse anang miserable? Unsa ba worse anang miserable, pastor? No? Oh, grabe. Pero unsay solusyon ni Apostle Paul? Di na lang magpakita. Undangon na lang ang ministry. Di ba? Kaya naman di ko struggle, wa ko'y angay. So undangon na lang ang ministry. Di na lang ko mag-serve, di na lang ko mag-plant og church, dili na lang ko mag-evangelize, kay miserable man day kay ko. No, dili na ako magpakita sa simbahan, pero dili na mao ang solusyon. Ang solusyon ni Apostle Paul, ang ipangutanan niya isang kaugalingon, who will free me from this life that is dominated by sin and death? Thank God, the answer is in Jesus Christ our Lord. Hallelujah! Palakpakan na to itong buhay nga Diyos. Jesus is the only answer to your struggle. Ingnan mo katapat. Jesus is the only answer to your struggle. No, siya lang, igsoon. Dili ang mo absent sa simba. Di ka maulian, ana, igsoon. I tell you. No, di ka maulian, ana. No? Mag-uli na lang ang Iran o ang Israel. Mag-friendship na lang na sila. Pero pag maunay mong buhaton, nga pag nakaka-struggle, di ka magpakita. Pag nakaka-struggle, di ka mo basag Biblia. Pag nakaka-struggle, di ka mo ampo. Igsoon, di ka maulian. Kay si Apostle Paul, nagikan na din ha. O walay laing solusyon si Jesus lang. Amen? No, so you see how it is. In my mind, I really want to obey God's law, but because of my sinful nature, I am a slave to sin. No? Grabe, cover tanan sa Biblia, igsoon. Usahay man ko na itong pananaw sa simba ba? Simba sa mga taong tarong. Simba sa mga taong makusganon. Simba sa mga taong righteous, holy. Simba sa mga taong kanaganing pwede na kuhaon anytime sa Ginoo. Kaya nanubra na ang kabalaan. Nga usahay mo, kaingon ka nga, namang ko struggle, murag di man ko angayan mo apil og simba. No? Pero lahi igsoon ang attitude. The more nimo ma-realize nga na kay struggle, nalingkamot ka, di gyud nimo kaya, mapiog jud ka sa temptasyon, madala jud ka sa kahuyang sa imong kaugalingon. In other words, you are in a state of helplessness and there is no other cure but the power of God, and that is through our Lord Jesus Christ. That is the only way. That is the only solution. God allowed you to experience helplessness so that you can rely onto His power alone. Amen? Gi-allow na sa Ginoo. Nga mabati nimo nga helpless ka. Kay mao man ginay tinuod. Usahay man ko na atong bilib sa tong kaugalingon, ato nang i-cover nga reality. Nga kaya nato ni, laban lang. Di ba? Dungog mo na to na. Tinuod man na, maka-encourage mo na igsoon. Kaya nato ni, laban lang with the Lord. Ana na. Di ba? Thoughts to keep. Always remember that we are nothing and we can't do anything apart from God. Always remember that we are nothing and we can't do anything apart from God. Second, our helplessness is a great reminder of our great need of an ever-living and powerful God. That's how we convert this kind of thinking. Now, because you are helpless, then you need God. God allow it to happen so that there is room for God to intervene in your life. Because if you feel that you are strong and strong enough to be alone apart from God, then asa ang Ginoo musuksok sa imong kinabuhi. Amen? That's why, my dear brothers and sisters, gi-allow sa Ginoo nga makabati ka sa imong kinabuhi. Na mga sitwasyon na makayon ka nga, Lord, ikaw na lang yun, Lord. Wala na gilain, Lord. Ikaw na lang yung last chance. Ikaw na lang yung naipaglaom. Sa imuha na lang yun, Lord. Helpless na yun ko, Lord. Di na ginakunay kaya sa kung saon. No? Nanay divine approval. Because God wants you to encounter His divine power so that you will learn that you can't do anything apart from Him. Amen?
divine encounter. Una siya igsoon. The Samaritan woman, Apostle Paul, the jail guard, sa diyang na-encounter nila ang gahom sa Ginoo. Silang gibag-o sila sa gahom sa Ginoo. Nawa na sila ni undergo og training. Igsoon. Wa sila ni undergo og training. Labaw na ang Samaritan woman. Wala gitrain nga mang-reach out. Wala gitrain nga mag-evangelize. Na-encounter lang niya si Jesus. And then after that, the history. No? Then, gidala niya tibuok Samaria sa tiilan ni Kristo. Wala gitrain. Wala nagsalig sa iyang training. Wala nagsalig sa iyang kapasidad. Ang nahitabo lang na encounter niya si Jesus. Maura gyud igsoon. Ug mao na itubag sa imong helplessness. Kung na kay mabati nga helplessness sa imong situation sa imong life, you have to encounter God. You have to be convinced by the power of God that apart from Him, you can do nothing. Now, the third principle about divine encounter, no, the first one, no, God's grace over man's unworthiness. Second, God's power over man's helplessness. Third, God's enablement over man's weakness. Amen? God's enablement over man's weakness. Igsoon, unani ni siya. Ang Ginoo, kung pangutan-on nimo, Lord, gamiton ba ko nimo? Diba? Tana ta? Lord, gamiton ba ko nimo, Lord? Ang tubag ana si Ginoo, yes, gamiton jud kaniya. Tapos usahay man God, maglisod tag tuo ana, kay mo tan-aw tas tong kaugalingon, murag di man ko kagamit-gamit Ginoo. Kay dili ko talented. Dili ko leader sa among classroom. Wala ko'y kanang potential as a leader. No, dili ko kabalo hawad mo splikar, mo storya, pag ako'y mo explain, malibog ang tanan. No, unsa na lang ang gospel, imbis madala sa heaven, maimpierno nino ng tao. No, kay mali pag-explain. No? Una-una kasi mong kaugalingon ba? Murag lisod gyud. Murag lisod gyud. No? Daghan kay kag weaknesses. No, imong kinabuhi ba? Daghan kag makita nga sami nga pwede nga basihan nga di jud ka magamit sa Ginoo. Pero pag pangutanon nimo ang Ginoo karon, personally, Lord, gamiton ba ko nimo? Ang tubag sa Ginoo, yes, yun na. So kay moingon man siya og yes igsoon, di na nimo problema unsaon kaniya paggamit. Kay siya ang problema para nimo. Unsaon kaniya. Diba? Dili ang pastor ang problema. Dili ang mga discipler. Nga pagtawhanon nga pagpangalagad, pugso na to ang tao. Oy, dapat, nani ka, dapat, warrior ka, warrior. Dabu-dabuhan ka, luwaan pa ka para binditahan ni mong naong, grabe para kuan jud ka nga magamit ka sa Ginoo. Pugson jud ka. Tawhanon ba? Nga mamugos og tao, pero ang Ginoo lahi man gud siya mamaagi igsuon. Lahi iyang paraan. Sa dihang gamiton kaniya, wa siya nagkamali. Tama ang iyang desisyon nga gamiton kaniya. Nga usahay di ta katuo nga magamit tas Ginoo. Pero pangitaan yun na niyang paagi. Ano naman? Because of His power to enable you over your weakness. Acts chapter 1 verse 8. Ingon din no? Jesus said to His disciples, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Kano sa nigiingon ni Kristo? Sa dihang ang mga disipulo ni talaw. Talaw eh. Yeah. Do you think mo expand ang Christianity pinaagi sa kinabuhi sa mga taong talawan? Anong nakaingon ko nga talawan or nitalaw ang mga disciples? Kailang leader talawan, Apostle Peter. Gidinay si Jesus, katulo. Anong gidinay niya si Jesus katulo? Kay mahadlok siya nga siya po dakpon o siya po i-crucify. No? So si Apostle Peter, no, makarelate siya sa atuwa ug ikaw sad makarelate ta kay Apostle Peter. Kay kitang tanan, I don't know with you, kaya ako, niagi ko sa kong kinabuhi, nga ultimo mo ampo sulod sa classroom, mahadlok ko. Naba diri makusganon kay mo ampo. First prayer nimo. Diba? Buto-buto gyud imong dughan bagi paampo ra man ka wa pagay kagi crucify. Ipaampo pa lang ka ha, nakas Jollibee nagduha pa gani ka. Diba siglain kita naon. Diba? No? Ka-experience ta ana. Mo na situation sa mga disciples. They were so terrified. They were so in trauma, in a traumatic experience,
nga nakita nila kung paunsa gisilutan si Kristo. Sample sa mga tao nga mo follow kay Jesus, nga ma-crucify. Dako na siya nga problema para sa leader. Unsaon niya pag-motivate sa mga disciples nga isang yawan ang tibuok kalibutan nga hasta manghadlukan nila. Og siya ang nangitag paagi. Muna ningon si Jesus, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And indeed, the disciples of Jesus, they received power from on high. And indeed, through this small group of people, ang Christianity nahimong dominant religion sa tibuok kalibutan. Palakpakan nato ang buhay ni Diyos. That is the fact that the Word of God is true. That is an evidence that the power of God is enough to cover man's weakness. In other words, pagpilion ka sa Ginoo, ayaw na pagrason-rason. Paggamiton ka sa Ginoo, ayaw na pagrason-rason. Labi na nga moingon ka sa imuhang mga weaknesses, kay wala na gunahuna ang Ginoo ni ana, kay kabalo siya unsay ihang pagabuhaton para maggamit kaniya. Nungod kay gamhanan siya. He has the power to enable you of your weakness. And 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Apostle Paul said, my grace is sufficient for you. That is revelation from Jesus. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Iyaw kayong prinsipyos Ginoo. Wala siya na balaka sa imuhang kapakyasan. Wala na balaka ang Diyos kung paunsa kaniya paggamit kay huyang ka. Wala na goal ang Ginoo kay ang prinsipyo sa Ginoo kuyaw kayo. His power is made perfect in weakness. Kuyaw. Mas makumpleto pa ang gahom sa Ginoo pag naa kay weakness. Pag mo admit ka nga weak ka. Pag mayon ka sa Ginoo nga, Lord, I am so weak. Lord, di ko kabalo mo splikar. Lord, di ko kabalo mo explain sa gospel, pero naa ako'y heart desire, Lord, nga magamit ko nimo. Mas naa pa kay paglaom kaysa sa tao mingon nga kabalo ko. Hawd ko, kuyaw ko, di na nako kailangan ng gahom sa Ginoo. Kay ako ang gahom. Kuyaw eh. I got the power! Kuyaw, mas naa pa kay paglaom. Pag honest ka sa Ginoo. Mayon ka nga, Lord, lay down tayo, isulat sa papel. Talang weakness nimo, sulat sa papel. Kay mo ni tubag sa Ginoo. My power is made perfect in weakness. A mixture of God's power and human weakness. Hallelujah. Now, therefore, according to Apostle Paul, therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Kayo. Instead na ang weakness sa tao, mao'y rason nga di na ka mga lagad, mao'y rason nga mo atras mo talaw, kundili, mahimo na inoon nimong rason ang weakness nga masinati nimo unsa kagamhanan ng Dios o mahimo kang maisugon sa imong pagpangalagad sa Dios tungod kay kabalo ka nga imong pagpangalagad wala nagsalig sa imong gahom kundili naalang sa gahom nga nagikan sa Dios. Amen? Daghan naming nakita ana dinhi sa church. Kuyaw kayo gamiton sa Ginoo. Nga kaingon ka nga kuyaw eh. Remember na ko sa una, high school ko, igsoon, grabe, mag-reporting ko sa una, magkurog-kurog ko, magtanaw sa bintana sa gawas. Kita na kag-classmate, nga una mo report. Sa tubangan, tanaw sa gawas eh. Kaya haskay yung kulbaa. Magunit og kape nga di ka kabasa. Kaya nagakurog-kurog ka. Dili ka sanay. Never ni cross ako ang unahuna nga usa ka adlaw ni ana gamiton ko sa Ginoo para musangyaw o atubangan sa daghang mga tao. Wala gyud na ni santok sa kuang utok. Kay pag musantok na makuyapan siguro ko. Yes. Pero kuyaw kayo ang Ginoo. Ambot unsay gibuhat sa Ginoo. Nga nikalit lag kabaga ako ang naong. Naong raman jay baga ato sa una, pero di gyud makayas kabaga sa naong, mahadlok jud ka. Pero karon wala ka nagsalig og kabaga sa naong. Amen?
No, imong gisaligan ang gahom sa Dios. Amen? Every time ma-encounter nimo ang imong weakness, mayong kahuyang jud ka, moingon ang Ginoo sa imong anay, boses madungog nimo sa imong kasuluran. My power is made perfect in your weakness. The more you realize your weakness, the more you realize that you need the power of God. Amen? Thoughts to keep. Our God is very able to make you the person He wants you to be. Trust that our God is very able to make you the person He wants you to be. Ang imo lang una-unaon karon, unsaon nimo mahimong tinud-anay sa imuhang relasyon sa Ginoo, so that you can encounter the grace, the power, and the enablement of the Lord. Maura yun ay concern nga dapat una-unaon nimo kadaghan igsoon. Unsaon moabot ka sa imong realization nga maninuod ka, nga mahimo kang tinud-anay nga Christian, maura gyud na nga issue nga dapat i-resolve nimo. Kay after that, if na-prove nimo nga tinud-anay ka atubangan sa Dios, the rest God will take care. Amen? God will take care of everything. Pakit-on ka sa Ginoo og mga butang nga never nimo ma-imagine nga unana day ka gamiton sa Ginoo pag muubay ka sa iyaha. No? Because He is very able to make you the person He wants you to be. Number one, ebidensya, ako. Wa jud na, isantok sa kong nahuna. Gitawag kog pastor sa una, di balibad gani ko. Di ko ganahan tawag kog pastor. Kay wala gyud na ni santok sa kong una. No? Pero pag gustuhon sa Ginoo, mo follow ka sa Ginoo, tinuod ang imong encounter, so naa kay humility mo dawat sa unsay gusto ipabuhat sa Ginoo sa imo. May tabo gyud na. Amen? Second, the greater the weakness, the greater the grace and power God will provide. Amen? Kung i-measure nimo ang limitation sa Ginoo pinagi sa imong mga weaknesses, i-remind nimo ang kaugalingon. The greater the weakness, the greater the grace and power, no? And the power God will provide to you. Lord, unani ako ang weakness. Mingon pa rin yun. Unani sa dako ang gahom. Lord, mas dako pa yun ako ang weakness. Mas dako gihapon akong gahom. Lord, mas labaw gamay. Labaw po gamay akong gahom. Akong grasya. Gukuron dyan na sa Ginoo, igsoon. Gukuron dyan na. Because that's our God. Amen? No? Divine encounter is the gateway to biblical leadership. Tanang nangalagad, basahon nimo ang Biblia, bago sila gigamit sa Ginoo og tinud-anay na encounter nila ang Dios. O ang ilang encounter, dili lang encounter, nga claim nga encounter. Pasabutan ng encounter igsoon, na ka sa imong moment sa imong life, nga na-realize nimo nga you are unworthy, you are helpless, and you are weak without God. Una nga encounter. O kana nga encounter, muna'y muluwas nimo sa kalaglagan along the way. Nga imong pag-serve sa Ginoo gikan sa sinugdanan hantod sa katapusan, mulahutay ka. Nga humble gihapon ka. Nagyapoy luna ang pagbag-o og wala kay i-credit sa imong kaugalingon igsoon. Amen? No? Word to remember. The making of a biblical Christian leader starts in his personal encounter of a gracious and powerful God. Everyone who desires to be used by God in the most powerful way must undergo transformation that only God can do. Tanang nag-desire nga magamit sa Ginoo, na mahimong leader, kinahanglan mo undergo gayod og transformation nga ang Dios lay makabuhat. Amen? Dili ang pastor, dili imong discipler, dili ang system sa church, kundi ang Dios mismo, a personal God who is strong enough, powerful enough to defeat the demons and all your struggles present in your life. Let us all stand.